What's up mga ka-all-stock? So sa araw na ito mga ka-all-stock, gumawa ako ng separate video doon about sa mga paraan kung paano maiwasang maluma ang ating mga motor. So sa video na ito, magfo-focus lang tayo sa pintura ng ating mga sasakyan, mamotor man yan or mga kotse. So dyan, ifo-focus natin ito kung paano natin yan maiwasang kumupas kaagad. Kung isa ka sa mga naghahanap ng mga ideya o paraan kung paano natin paratilihing bago ang pintura ng ating mga sasakyan, pues tamang-tama ang video na ito para sa iyo ka-all-stock. Pero bago natin simulan mga master, gusto ko lang humingi sa inyo ng tulong upang dumami ang mga subscribers natin kasi napakaliit pa lang ng channel ko at baka matulungan nyo ako. So maraming salamat mga master. So simulan na natin. Unang-una mga master, hindi talaga mawawala ang paghuhugas ng ating mga motor. Tamang paghugas ng ating motor. So sa part na ito mga master, bigyan ko lang kayo ng mga tips, no, kung paano, ano ba yung tama at mga bawal na ginagawa natin sa mga motor natin. So unang tip ko mga master ay huwag na kayong gumamit ng mga sabon at shampoo sa paghugas ng motor sa kadahilanang may mga acid yan na nakakasira ng mga pintura natin. Nagre-react talaga ang mga pintura natin dyan. No, hindi lang sa motor natin, pati na rin sa mga sasakyan nyo, sa mga sasakyan natin, no. Dahil lahat ng pintura talaga yan ay pare-pareho lang naman yan na naapektuhan talaga ng mga asido ng mga motor natin, ng mga sabon at mga shampoo na kahit anong may mga acid. Second tip sa paghuhugas ng motor natin mga master ay kapag may dumi or may putik na kumapit sa mga pintura natin sa motor natin, huwag nyong hayaang dumikit lang yan ng mga ilang araw, no. Kapag may free time ka or kapag may oras ka, talagang hugasan mo na kaagad. Huwag mo hayaang dumikit pa ng mga ilang araw yan sa motor mo dahil kapag kumapit na yan, mahirap na yan tanggalin. Kapag sa time na naghugas ka na, may posibilidad na masasali yung pintura sa pagtanggal natin ng dumi. Sa mga hindi naniniwala dyan na 9 years na tong motor natin, so ipapakita ko sa inyo yung buong rehistro talaga. So i-upload ko lang yung ibang part. So ito yung original plaka, no. Sabi kasi ng iba, bakit walang plaka pa daw? Ang tagal na ng motor, bakit wala pa ng plaka? So ito yung rehistro. Tignan niya lang ng mabuti yung year model niya. So 2013 talaga yan. Tsaka yung color black and white, yun, i-blurred ko lang yung iba kasi bawal yan. So pangalawang tip mga master, ito yung pagpili ng mga ipupunas sa ating mga motor, yung mga tela talaga. So ito, napapansin nyo ang gaspang, 'di ba? Yun, tingnan nyo mabuti. Ito yun, ang gaspang talaga So ito hindi ko talaga ginagamit to sa pagpupunas ng motor. Kasi pag pinunas mo to ng pag ganun, I'm sure na magagasgas talaga yung pintura ng motor mo at sa sasakyan mo. So ito yung maganda Tingnan nyo, ang lambot, 'di ba? Parang bulak lang, 'di ba? Pag pinupunasin sa motor, maganda talaga yan. Ito naman, tingnan nyo, i-compare nyo dito sa isa. Ito okay na rin to tingnan nyo yung difference, di ba? Ang layo. So yun mga master, piliin nyo talaga yung hindi makaspang na tela mga master sa pamunas nyo ng motor nyo. Next tip mga idol is yung pag-iwas sa araw. No, iwasan nating mabilad sa araw itong mga motor natin or ating sasakyan, no. Katulad sa aking motor, talagang yun, simula nung nabili to, talagang hindi ito naiiwan sa labas. Talagang pinapasok ko ito sa loob ng ito sa kusina talaga namin kasi close na close hindi siya na iilawan, hindi siya na nababasa ng ulan. So yun, talagang mas na-preserve yung mga pintura niya, yung pintura ng motor na to. Tsaka punta naman tayo sa sasakyan namin, so para mas maintindihan nyo kung ano yung diferensya. So sa makikita nyo, ito yung mas hindi nabibilad sa araw Tingnan nyo, pula pa. Pero compare nyo dito sa labas na nabibilad talaga ng araw, diba? Puting-puti na, diba? So ito talaga open kasi ito sa araw Talaga dito talaga ito yung naiilawan talaga. Ito yung naarawan. Dito sa gilid, no, tingnan nyo, pula pa, diba? Dito sa dito ang puti na. Kung wala talaga kayang garahe sa mga sasakyan nyo mga master,
ay lagyan niya na lang ng kumot yung mga sasakyan nyo para hindi siya masyadong nabibilad sa araw. At kung mabilad man mas nababawasan niya yung impact na na-receive ng motor mula sa init ng araw. Susunod natin mga master ay ang paglalagay ng ganitong mga accessories sa motor. Hindi ito talaga accessories lang Ito ay protector din sa body ng motor natin. Ito ay tinatawag na stepping grill kasi pag inaapakan hindi talaga direktang natatamaan yung pintura ng motor natin, bagkus dito yung tama ayan siya yung mga nagre-receive ng mga gasgas, diba? Ayan, punong-puno ng gasgas yan. Saka yung ilalim niyan hindi talaga nagagasgas. So papakitaan ko kayo ng sample master na mga motor na walang stepping grill. So ayan, ito yung crypto namin. So matagal na to sa amin pero walang step grill talaga. Yan yung mga damages sa mga, lalo na pag may bata talagang dito yan umaapak Siya yung mga nagre-receive ng mga tapak Punta tayo sa last tip natin mga master. Itong pang-limang tip na ito mga master ay ang paglalagay ng mga protection sa motor katulad ng Magic Gatas at VS1. So sa pag binabasa mo yan talagang nagpo-protect yan ng mga motor natin Ito naman VS1 talagang napakalaki ng VS1 protector So yun, ito yung mga ginagamit ko, pero sa ngayon hindi ko muna siya lalagyan ng mga ganito kasi parang uulan kaya preserve na lang for a better day. Double purpose kasi itong mga VS1 na to at saka Magic Gatas bukod sa nagpo-protect ito ng motor natin mas napapa-enhance rin niya yung color natin, yung color ng motor natin mas binubuhay niya yung kulay ng motor natin yung itim mas nagiging itim, kaya much better talaga na gagamit tayo ng mga ganito. Hindi naman masyadong kamahalan at saka talagang sobrang tagal talaga maubos nito. Bonus tip mga master huwag nyong iwan ang mga sasakyan nyo sa mga crowded places o kaya sa mga maraming mga tao, dahil yung iba may mga posibilidad talaga na talagang gagalaw talaga ang mga kamay ng iba kasi talagang yung iba talaga parang gusto nilang makasira or gasgasan yung mga sasakyan natin kaya tulad nitong sa sasakyan namin talagang lesson learned na to namin na ayan, gasgasan gamit kutsilyo, talagang haba pa at ang lalim, talagang napakasakit tingnan kaya yun mga master, always na hanapan nyo to ng lugar na hindi masyadong yung safe talaga, hindi masyadong naaabot ng mga tao na yung mga taong malilikot ang kamay Kaya yun mga master, yun lang mga master. At saka kung nagustuhan mo ang video ko mga master, please subscribe to my channel at hit the notification bell mga master for more info mga master. Maraming salamat. Ride safe always mga master and God bless.